Marami po ang nadismaya sa inilabas po na resolusyon kahapon ng COMELEC na inaabsuelto po ito pong si Rodante Marcoleta sa kinakaharap po nitong problema sa kanilang ahensya. Pero sa araw po na ito at even kahapon meron pong naging paglilinaw ang COMELEC kaugnay po ng kanilang naging resolusyon. Ewan ko kung paniniwalaan nyo po ito. Pero ang sinasabi po nila, absuelto po itong si Rodante Marcoleta sa kasong kriminal or wala daw po siyang nilabag na anumang election law, no? Meaning wala po siyang election offense na nakomit. Pero hindi naman daw po sinasabi na siya po ay walang pananagutan partikular sa kasong administratibo. Ngunit pinagdiinan din po ng Commission on Elections na kanila pong nirerekomendang sampahan ng kaso ang mga donor nito pong si Marcoleta. At isa po diyan si Mike Defensor o ang tunay na pangalan ay Michael Tan Defensor. Petmalu pala itong si Mike Defensor, ano? Nagdo-donate lamang ng milyon-milyones para po sa isang kandidato, yayamanin. Sa bagay, marami naman siyang negosyo kaya marahil kayang-kaya niyang mag-donate. Pero ano po ba talaga ang tunay na kalagayan ng mga issue dito po kay Senator Rodante Marcoleta? Dalawa po kasi ito mga tol, para po sa konteksto, ang pinag-uusapan po dito kasi yung dalawang dokumento na kanya pong isinumite sa dalawang ahensya ng ating gobyerno. Siyempre, yung kanyang SALN, ito po ay kanyang isinumite sa Senado o sa Ombudsman o sa House of Representatives. Depende po yan kung nasaang posisyon siya noong mga panahon na siya po ay nagsumite ng SALN. At yung SOSE naman, ito po yung kanyang isinumite sa COMELEC, partikular nung matapos po ang halalan nito pong May 2025. At nagkaroon po ng discrepancy dito po sa dalawang dokumento na ito kung saan ang SOSE ni Marcoleta, nakadeklara po doon na ang kanyang ginastos ay abot po ng 112 million pesos. Wala pong nakalagay na anumang donasyon o donor sa kanyang SOSE. Kaya nagtataka po ang marami, naging laman po ito ng balita, partikular last November 2025, kung saan kinuha nitong si Rodante Marcoleta ang ganong kalaking halaga considering na yung declared statements of assets and liabilities and net worth niya ay ito nga pong nagkakahalaga ng 51.9 million pesos lamang. Kaya gumulong po ang motu proprio investigation ng COMELEC diyan, inabot po ng ilang buwan, nakakapagtaka, sobrang tagal, pero yesterday inilabas po nila ang desisyon at balikan po natin ang balita kaugnay po niyan mga tol. Panoorin po natin ito. Safe na si Senador Rodante Marcoleta sa investigasyon sa kanyang questionabeng SOSE. Sa halip, campaign donors niya, kabilang si Mike Defensor, ang pinakakasuhan. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimbat. Terminated na ang motu proprio investigation ng Commission on Elections laban kay Senator Rodante Marcoleta kaugnay ng alleged discrepancies sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Sa botong 601, pinabura ng COMELEC Anbang si Marcoleta at sinabing walang sapat na ebidensya para sabihing nag-commit siya ng kahit na anong election offense. Nag-inhibit sa botohan si COMELEC Chairman George Garcia. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel ang hindi pagkakatugma ng SOSE at declared SALN ni Marcoleta. Natuklasan din ng BNC na wala siyang declared donors o contributors sa kanyang naging election campaign kahit na umabot sa mahigit 100 milyong piso ang ginastos niya rito. Paliwanag ni Marcoleta, hindi niya pinangalanan ang kanyang campaign donors para maiwasan aniya ang pamumulitika sa kanila. Dagdag niya, natanggap niya mga donasyon bago pa siya kumandidato. Sa resolusyon ng COMELEC, inaprobahan din ito ang rekomendasyon ng kanilang Political Finance and Affairs Department na sa halip na si Marcoleta, ang 3 donors nito ang dapat sampahan ng isang election offense complaint. Ang dahilan, biguro silang magsumite ng kanilang sariling report of contributions para sa kampanya ng senador. Kabilang sa mga donor, sina Michael Tan Defensor, Joseph Varius Espiritu at Aristotel Baluyot Viray. Para kay Election Watchdog Contradaya Convenor Danilo Araw, weird at delikado ang itinatalagang legal precedent ng COMELEC resolution.
The rich and powerful have a lot to be thankful for to Marcoleta, pardon my sarcasm, because he has provided a blueprint on how to legally cheat your way into not properly disclosing your campaign donations. Ibig sabihin, pwede pala na magkaroon ka ng zero donation at pwede pala na hindi mo i-disclose kung sino-sino yung nag-donate sa'yo, basta siguraduhin mo lang na isusumite o ibibigay yung donasyon sa'yo bago yung simula ng kampanya. Yun yung pinupunto natin dito kahapon, mga tol, ano? Nasaan ang logic? Kung talagang pinoprotektahan ng ating Commission on Elections ang integrity po ng halalan. Kasi ang logic, di gagawin na lamang po na magdedeklara ang isang potential candidate ng kanyang kandidatura sa halalan at mangangalap na ng donasyon habang hindi pa nagsisimula ang pangangampanya. At kapag ka nagawa niya yon, kahit umabot po ito ng bilyon, walang problema. Kasi hindi niya naman kakailanganing ideklara yon sa kanyang sose dahil po hindi naman po paglabag sa batas. No? Pero medyo nahupaan po yung aking inis sa COMELEC dito eh. After ko pong marinig ang mga kanya-kanyang paliwanag, partikular sa mga umiiral po na batas sa kasalukuyan. At sa akin ngayon, I'm sorry kung kayo po'y galit pa rin sa COMELEC, pero mukhang tali po ang kamay ngayon ng COMELEC dito. Dahil yung batas po kasi ang may problema. No? Kaya sa puntong iyan, siguro kinakailangan po ng mga mambabatas aksyonan kaagad ito. Pero ang problema, yung mismo kasing mambabatas katulad ni Senador Rodante Marcoleta ang involved. O kaya nasa ironic situation tayo dito ngayon, mga tol. O ituloy muna natin ang pakikinig sa balita bago po natin puntahan ang partikular na pahayag nitong si Chairman George Garcia at ang pagpapaliwanag ng spokesperson ng COMELEC at yung latest interview kay Chairman Garcia kanina ni Anthony Taberna kung saan yung nagtatanong sa Facebook page po natin na si Rolando Arino, pwede bang ireklamo si Marcoleta sa ombudsman, ay masasagot mamaya at ipapaliwanag pa natin. Konting intay lang muna kasi pag sinagot kagad natin yung katanungan ninyo, magugulo po yung discussion natin. Balik po tayo dito. Minado si Chairman Garcia na tila nakakapagpahina ito ng mandato ng poll body. Pero wala raw silang magagawa kundi i-enforce ang election laws. Yun. Lalo na't malinaw aniya na hindi pa kandidato si Marcoleta nang tanggapin ang donasyon. Sana po ay ma-resolve yan ng legislation. Talaga pong walang magagawa kasi si COMELEC kahit po naman ano ang klaseng interpretasyon namin sapagkat po kailangan po ng pagbabago sa batas natin. Bagaman terminated na ang Yun ha. Kailangan ng pagbabago sa batas natin. Alam niyo ako, hindi naman mabigat ang dugo ko dito kay COMELEC Chairman Garcia. I do not know bakit ang dami pong mabigat ang dugo sa kanya. Unang-una, bakit hindi po mabigat ang dugo ko dyan kay COMELEC? Ang nag-appoint po dyan si Pangulong Bongbong Marcos. Dati nga pong abogado yan ni Pangulo sa kanyang election protest, di ba? At syempre, setting aside yung punto na yon, pinagkatiwalaan po siya ng ating Pangulo para mamuno sa COMELEC. Kaya kung nagtiwala po si Pangulong Bongbong Marcos sa kanya, kaakibat na rin halos nun yung pagtitiwala ko. Unless kung si Chairman Garcia ay talagang obvious na pumaparte sa punto ng mga kritiko, partikular ng kasalukuyang gobyerno. Dito, matapos kong mapakinggan ang mga paliwanag, sa aking pananaw, tali talaga ang kamay po dito ng Commission on Elections dahil po sa mga umiiral po na batas sa kasalukuyan. Unahin muna natin yung pahayag ng COMELEC chairperson kahapon sa post po nila sa COMELEC Facebook page. Ayon po dito kay Chairman George Garcia, fact-finding, mali po kayo, Randy Miranda. Ang nagtalaga po kay Chairman George Garcia ay si Pangulong Bongbong Marcos. Ang nangyari pa nga dyan, di ba si Rodrigo Duterte parang merong midnight appointment? Inappoint niya yung mga commissioner
ng COMELEC bago siya bumaba sa posisyon kasama yung chairman nito. Parang hindi ko na kasi maalala yung particular na pangalan ng huling chairman na pinalitan nitong si George Garcia. Pero yun po ay inabutan ni Pangulong Bongbong Marcos nang hindi pa po nakukumpirma ng Commission on Appointment. Ibig sabihin, wala pa pong permanent status as chairperson yung inappoint ni Rodrigo Duterte. Nagkaroon ng pagbabago sa ating Pangulo, si PBBM nang nakaupo at ni-remove niya, no? Hindi napalit, hindi nakumpirma yung appointment nung chairman at hindi niya na po ito ni-reappoint. Ang inappoint niya nung mga panahon na yon ay set of commissioners. Kasama doon itong si Chairman Garcia and eventually siya po ay pinili ng ating Pangulo para maging chairperson ng Commission on Elections. O baka magkamali ako. Pagkamali ako, i-correct natin ang sarili ko mga tol Sino ang nag-appoint? Tanong natin kay ChatGPT. Kay Chairman George Garcia sa COMELEC. Tanong natin. Tayo natin ang sagot ni ChatGPT Ito po, ang chairman ng COMELEC na si George Erwin Garcia ay inappoint ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Noong July 22, 2022, itinalaga siya ni Pangulong Marcos bilang chairperson ng Commission on Elections. Opisyal na inanunsyo ng ang kanyang appointment noong August 1, 2022. Kalaunan kinumpirma ng Commission on Appointments ang kanyang posisyon noong September 2022. Dagdag kaalaman, bago siya naging chairman, si Garcia ay inappoint muna bilang COMELEC commissioner ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2022. Dalawa po ang issue, no? Nagkulang pala akong sabihin. Ang nag-appoint as commissioner kay Chairman Garcia si Rodrigo Duterte. Ang nag-appoint sa kanya bilang chairman ng Commission on Elections ay si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya tama kayo, tama rin naman yung sinasabi ko pero kumpletuhin natin para mas maliwanag. Inappoint siya as commissioner ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagpalit ng administrasyon, inappoint siya bilang chairman na ng COMELEC ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, ito po ang sinabi niya kahapon. Kaugnay po ng fact-finding investigation into Senator Marcoleta's SOSE in the 2025 national and local election. Sabi po ni Garcia, noong po siya ay sumagot, ang kanya pong kontensyon ay mayroong nagbigay sa kanya na 3 donors. At yung 3 donors na ito ay nagbigay daw sa panahon naman na siya ay hindi pa kandidato. Nagbigay daw sila sa panahon na nag-file siya ng kanyang candidacy pero bago sumapit yung unang araw ng campaign period na at that time ay February 11, 2025, sa desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Peñera versus COMELEC ay hindi pa kandidatong ganap ang isang nag-file ng Certificate of Candidacy dahil mas maaga talaga ang filing sa isang automated election. Pero kandidato lamang sa unang araw ng campaign period, iyan ay 90 days sa national position at 45 days sa local na posisyon. In short mga tol, dito lumalabas na ang naging basihan ng COMELEC ay ang jurisprudence mismo. Ang desisyon ng Korte Suprema na siyang ginamit po nitong si Marcoleta para sabihin na wala siyang paglabag sa election law. At dito nakikita ko tama ang naging desisyon ng COMELEC. But unfortunately for us, dahil naghahanap tayo ng pananagutan, talagang matitrigger tayong magalit sa COMELEC. Pero talaga ang kamay nila Ang magagawa ngayon dito ay amyendahan ng batas. No? Amyendahan ng batas para itong mga ganitong pangyayari hindi na maulit sa hinaharap. And kung ang liability naman nitong si Marcoleta ang pag-uusapan, hindi pa po dito natatapos ito mga tol. Sa COMELEC lamang siya na absuelto. Meron pong magandang post dito
si Professor Antonio Contreras sa Facebook page niya, basahin po natin, kaugnay po ng issue na yan na kinakaharap nitong si Marcoleta, no? Saan ba banda yon? Teka lang hinahanap ko lamang. Ito. Sabi dito ni Professor Contreras, hindi kaligtas, nilipat lang ang laban. Akala ng iba, tapos na ang issue kasi terminated na ng COMELEC ang kaso. Hindi. Ang totoo, nilipat lang ang battlefield. Sabi ng COMELEC, wala na silang jurisdiction, lalo na sa usapin ng SALN translation. No? Hindi naman hawak yan. Pero, bakit may translation dito? Anyway, hindi namin hawak yan, pero baka may ibang ahensya na pwedeng humawak. At doon nagsimula ang mas delikadong parte. Kung hindi ito election issue, pwede itong maging SALN violation sa ombudsman, yung sagot po dun sa nagtatanong kanina, at tax issue sa BIR. Pumili ka lang ng depensa, pareho kang may problema. Kung sasabihin mong hindi ka pa kandidato nang matanggap ang 75 million pesos, hindi yan campaign contribution. So ano yan? Donation or income. Then may buwis ka dapat binayaran. Kung sasabihin mong para sa campaign yan, bakit hindi dineklara sa SOSE? Kung wala sa SOSE at wala sa SALN, mas lalong may problema. Hindi pwedeng sabay-sabay kang wala sa lahat. May babagsakan at babagsakan yan. Kaya huwag magpauto sa narrative na cleared. Hindi ito acquittal, hindi ito absolution, ito ay jurisdictional exit. COMELEC basically said, hindi na ito sa amin, pero hindi ibig sabihin wala ng kaso. At ang masakit na katotohanan, mas mabigat pa ang pwedeng harapin sa nilipatang laban. Kasi kapag pumasok na ang ombudsman o BIR, hindi na lang usaping election violation yan. Usapang korupsyon, usapang tax evasion, usapang pananagutan. Sa madaling salita, hindi siya ligtas. Lumipat lang ang laban. At baka mas delikado pa ngayon kapag napatunayang guilty sa Anti-Graft Republic Act 3019 at tax evasion, hindi lang ito basta violation, career ending ito. Sa GRAP, kulong ng 6 to 15 years tanggal sa pwesto, lifetime ban sa anumang government position at forfeiture ng ill-gotten wealth. Sa tax evasion, dagdag na kulong, usually 6 to 10 years at mabibigat na multa. At dahil hiwalay ang mga kaso, pwedeng pagsabay-sabayin ng penalties. Ibig sabihin, mas mahaba ang kulong at mas mabigat ang consequences. Ngayon, para mas malinawan po tayo mga tol at hindi tayo basta-basta nagagalit sa COMELEC, pakinggan po natin yung paliwanag ng spokesperson po ng COMELEC kahapon. Ito po. Kasama natin si Attorney John Rex Laudiangco, ang tagapagsalita ho ng COMELEC Attorney Live kayo sa RMNDZ XL Manila, si Radyo Manlude. Magandang hapon po, Ma'am Lourdes at lahat mo taga-subaybay ng RMNDZ Ano XL po Manila. ba ang naging desisyon ng Commission on Election kaugnay po sa Marcoleta case? Dalawa po ang naging desisyon, batay na rin sa rekomendasyon ng Political Finance and Affairs Department. Una, napatunayan po na nilabag ni Senator Marcoleta yung Section 109 ng ating Omnibus. Ito ang maganda sana dito mga tol Talagang may paglabag kay Senador Rodante Marcoleta. Pero ang problema, wala na po itong criminal penalty. Kasi yung penalty na pinoprovide sana sa batas, na-repeal na po, ibig sabihin, hindi na po existing sa kasalukuyan. Yun po yung pinapaliwanag sa atin ngayon ng COMELEC. O dito sa parte na ito mga tol, di ba lagi po nating sinasabi sa ating programa, baka sa akin naman kayo magalit. Kung ano ang tama at dapat doon tayo. Ayoko ng desisyong ito, kaso lang wala akong magagawa. Ito po yung tama at dapat base po sa batas No? Hindi pa naman matatapos dito ang kaso. In fact, sabi nga ni Professor Contreras, lumipat lamang ang venue. Lumipat lamang ang laban. Mula sa COMELEC, pwede nang mapunta ito sa Ombudsman at sa BIR. No? Tapos baka madagdag pa dito yung sinasabi nito pong si Senator Ping Lacson na indirect bribery.
Kasi pwede talaga siyang sampahan ng kasong indirect bribery dahil sa pagtanggap niya ng 75 million pesos po na donasyon na yan mula kina Mike Defensor at dalawa pa. At ito po ay kanyang ginawa sa panahon na siya po ay nanunungkulan bilang kongresista. O, ituloy po natin ang pakikinig po dito mga tol ha. Uulitin ko kung ano ang tama at dapat, doon tayo. Huwag kayong magalit kung ganito po ang naging posisyon ko ngayon dito. Kahapon nakita nyo naman yung pagkadismaya ko. Kaso lang after kong manood ng mga balita, magbasa ng mga related articles, wala akong magagawa kung hindi umagree sa desisyon po na ito ng COMELEC dahil may butas nga po talaga ang batas. Election code kung saan hindi po niya na-ideklara in true, full detail yung kanyang mga contributions na tinanggap. Ngunit sabi nga po, Ito, maganda yung tanong ni Saldi Magbalon. May paliwa, ito si Romedel pala, I'm sorry, si Romedel. Sabi niya, kailan pa bakit ginamit pa yung batas na yan? Ang problema po kasi, sinasabi ng lahat, first time daw po na nangyari na may umamin na may nag-donate. At si Marcoleta yon. Wala pa raw po sa kasaysayan ang umamin na may nag-donate sa kanila nang hindi pa pumapasok ang pangangampanya. Natatanging ito pong si Marcoleta ang umamin. Siguro kaya nangyari dahil nabalita, nag-viral eh. Walang magawa si Marcoleta kung hindi umamin na mayroon pong nag-donate sa kanya, pero na-realize niya na sablay yung pag-amin niya. Kaya naghanap siya ng paraan para pumabutasan ng batas at yun nga po yung Peñera Doctrine. No? Peñera Doctrine, sinasabi po doon na kapag ang kandidato ay hindi pa nangangampanya, ibig sabihin hindi pa nagsisimula ang pangangampanya, hindi pa siya opisyal na kandidato, kaya hindi pa siya makakalabag sa anumang election law. Okay? Tuloy po tayo rito. dahil yung Section 109 po na yan ay hindi na isang election offense. Tinanggal po ito ng Republic Act 7166 at hindi na po itinuturing Yan. na ito ay criminal offense. Oh, Eh, diba? doon na po nagtatapos yung pagdating po sa bagay na yan. Ngunit may isa pa po kasing nalabag ang circumstansyang ito, yung Section 99 naman po ng Omnibus Election Code kung saan obligado ang lahat ng nagdo-donate o contributors na Ito na nga yung paliwanag doon sa hinahanap natin na kasagutan kahapon. Kasi logic tayo kahapon. Logic lang. Wala akong alam dito eh. Kung criminal law and jurisprudence siguro, baka mayroon pa akong idea. Kaso lang ang problema, ang pinag-uusapan po dito, election laws. Kaya wala talaga akong alam. Pero, nang mapakinggan ko po ang interview na ito, nakumbinsi ako na tama ang desisyon dito ng COMELEC. Ni-refill yung parte na ang isang kandidato ay hindi pa kandidato kapag hindi pa nagsisimula ang pangangampanya, no? Pero nananatili yung isang probisyon ng batas na yung mga donors kapag nag-donate sa isang kandidato, whether siya po ay hindi pa kandidato noon at eventually naging kandidato, nire-require po ng batas na dapat po ideklara nila ito sa Commission on Elections. At dito po sumablay itong tatlo na individual sa pangunguna po ni Mike Defensor. Kaya sila po ngayon yung pinupursigi ngayon ng COMELEC na kasuhan ng kasong kriminal or paglabag sa election law. Pero kay Marcoleta, mamaya mapapakinggan nyo rin sa paliwanag ni Chairman Garcia na kahit walang kasong kriminal, pwede namang habulin if possible sa kasong administratibo itong si Rodante Marcoleta. Siguro by way of filing an ethics complaint o kaya another complaint sa Commission on Elections for siguro possible na disqualification sa kanyang posisyon bilang senador. Kaso lang, ang problema doon mga tol, baka hindi na rin pala sa COMELEC, ano? I am not sure dito sa mga sinasabi ko. This is my opinion lamang. Ngayon, ito tong parte na to. Kasi, nakapag-take out na si Marcoleta, baka kailangan sa set na po ito i-file sa Senate Electoral Tribunal, no? For possible disqualification case dito po kay Marcoleta for accepting ng donation sa panahon na siya po ay kongresista pa at eventually siguro ginamit niya sa kanyang pangangampanya sa pagkasenador dahil inamin niya naman po ito na most of the expenses na kanyang
nagamit ay coming from donations. At ito nga po ay kanyang in-spend sa mostly sa mga TV ads, di ba? Anyway, yan po ay opinion ko lamang. I'm not saying na yan po yung legal na pamantayan kasi hindi po tayo abogado, kaya dapat maging malinaw po yung mga sinasabi ko dito ay ordinary opinion ko lamang. Tuloy po tayo sa pakikinig dito kay spokesperson ng COMELEC na si Attorney John Rex Laudianco. Support yung kanilang contribution sa COMELEC, dito po mauwi sa pagkandak po ng isang fact-finding investigation dahil yung Section 99 po na yan ay Ito ang mahirap. Sabi ni Joby Chiba, ethics, hello, na-dismiss na nga kay Bato. Huwag po tayong magpapaniwala sa mga bali-balita na sinasabi po ng mga vlogger o kung sino man po yung mga pinanonood ninyo. Yan, ang konteksto po niyan, ganito. Si Senator J.B. Ejercito, tinanong, kaugnay po ng possible ethics complaint kay Rodante Marcoleta sa issue po ng SOSE at saka ng SALN. No, sana nandito ka pa, Joby Chiba, kasi mali po yung impormasyon mo eh. No? Ituwid po natin yan. Ang sinabi po ni Senator J.B. Ejercito at kanyang iginiit na possible na ma-dismiss kapag ka hinir nila ang ethics complaint kaugnay ng sinasabi na yan kay Rodante Marcoleta. Kay Bato, kay Bato. Bakit? Kukorek ko, kay si Bato pinag-uusapan natin dito, sumingit kasi itong si Joby Chiba eh. Mali yung impormasyon na binabahagi niya eh. Bakit? Hindi natin masisisi ang Ethics Committee. Kasi sinasabi po sa Senate rules ayon kay J.B. Ejercito na wala pong parusa ang pagliban ng mga mambabatas. Hindi po dinismiss. Ang sinasabi, posibleng madismiss kapag ka ipinursu ang ethics complaint kay Bato de la Rosa. Magkaiba po yun. Wag po tayong magpakalat ng maling impormasyon sa harapan po ng publiko. At saka nakikiusap po ko sa inyo, unawain po ninyo ang mga binabasa po ninyong balita para hindi po tayo nalilito sa mga bagay-bagay. Okay? Di na daw kasi wala sa rules. Wala na po akong magagawa. Ayoko na po makipagtalo. Basta yun lamang po ang sa ating mga manonood. Wala daw po sa Senate rules na nagpaparusa sa pagliban ng mga mambabatas, kaya posibleng ma-dismiss, hindi po dinismiss. Okay, balik po tayo dito. na natiling isang election offense. So yan po yung dalawang rekomendasyon na kinatigan po ng Commission and Bank kaninang tanghali po. Sa madaling salita po, yung isa, wala na yun yung una. Tama po kayo dahil nga po pagamat merong nakitang hindi pagsunod sa ating mga panuntunan sa SOSE, lumalabas po ayon sa umiiral na batas, hindi na ito isang criminal offense. Ito po itinanggal na sa Section 262 ng Republic Act 7166. Oo, yung pangalawa po, ano po yung mangyayari doon? Sa pangalawa po ay pinag-utos na po ng COMELEC ang pagsasagawa ng preliminary investigation kung saan po ang Political Finance and Affairs Department ay magsasampa ng kaso sa COMELEC Law Department sa paglabag ng Section 99 ng Omnibus Election Code. Ito po isang criminal investigation na po ito, isang preliminary investigation kung saan pag na-determine po na mayroong probable cause na nilabag nila ang Section 99 at ito nga po inananatiling election offense, ang kaso po ay maisasampa sa Regional Trial Court. Medyo matagal pa ho ito, attorney. Hindi po, alam niyo po pagdating po dun sa ating dito mga tol, baka mag-away ang dalawa. No? Si Marcoleta at saka si Mike Defensor. Bakit? Nilaglag mo kami. Sabihin ni Mike Defensor, tinulungan ka na nga. Nagbigay na kami ng donasyon. Tapos para lamang iligtas mo sarili mo, nilaglag mo kami. Diba may usapan tayo, wag mo kaming pangalanan kasi yun yung sinasabi ni Marcoleta eh. Tapos pinangalanan mo kami. Ikaw ligtas ka na dahil wala nang batas para parusahan ka, samantala kami meron. Kasi dito mga tol siguradong masasampahan ng kaso. Ito pong tatlo at isa po diyan si Michael Tan Defensor. May tanong si Jean KB. Tol, ang tanong, bakit di sila gumawa agad ng amendment? Lugi na nga mga mamamayan nagpapasahod na walang trabaho sa isang senador. Hindi ko yan masasagot, Tol Jean KB, kasi siguro better i-address natin yan sa mga senador, no?
Kasi mag-speculate lang tayo dyan eh. Okay, balik po tayo dito po sa pinag-uusapan po natin balita. At ito na po, para mas maliwanag sa lahat, ito na po yung partikular na paliwanag ng chairman po ng COMELEC na si George Garcia. Ang nag-appoint sa kanya, si Pangulong Bongbong Marcos. Ano? Balik po tayo dito, pakinggan po natin. Bakit po ba na inabsuelto si Senator Marcoleta gayong siya po'y tumanggap ng 75 million na donasyon kahit na siya naman kasalukuyang kongresista pa nung panahon siya hindi pa nagpapahila na hindi dineklara sa kanyang salin Ah. at saka sa sa SOSE. SOSES, statement of contributions. Apo, tatanungin ka, Jerry, una po muna liwanagin natin para sa mga kababayan natin. Mm. Opo. Magkaiba po ang jurisdiction kapag SALN. Ang SALN sa opisina ng Ombudsman, yung SOSE, Statement of Contributions and Expenditures ay sa Commission on Elections. So maliwanag po yun. Opo. Yes. So kami po ay nagkaroon ng tinatawag na motu proprio o kami mismo, initiative namin, investigasyon sapagkat nung mga nakaraang taon ay naging mainit na issue yung hindi daw po tumutugma. Yung pong SALN ni Senator Marcoleta at yung SOSE na kanyang final na lumalabas, may ginastos siyang amount na inyong nabanggit, pero bakit hindi nakareflect sa SOSE na may nagbigay o may nag-donate sa kanya? Tapos lumalabas daw po ba na sa SALN, ibig sabihin personal siyang gumasto samantalang wala naman daw pong ganung amount doon sa kanyang SALN. So again, hindi po namin pinakailman yung SALN, ang pinakailman po namin yung SOSE. SOSE. Ang katanungan po ay ganito. Ang naging kasagutan po niya kasi ay dahil po sa yung nagbigay sa kanya ng donasyon ay nagbigay sa panahon na siya nag-file ng kandidatura pero hindi pa start ng campaign period. Natatandaan niyo po, katanungin ka, Jerry, Apo. meron po tayong tinatawag na jurisprudence o desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Putulin lang natin. Karapatan nyo naman mga tol na hindi maniwala. No? At hindi ko kayo masisisi dahil siyempre ang biases po natin against kay Rodante Marcoleta. And we are hoping na ang desisyon sana ng COMELEC ay pumabor sa atin. Kaya kung hindi kayo naniniwala, karapatan nyo po yan. Pero tinatalakay po natin ito kasi dahil po sa paniniwala natin sa ating programa na kung ano ang tama at dapat doon tayo. No, mahirap naman tirahin po ang COMELEC sa punto na ito na alam ko po personally base po sa aking pagkakaunawa sa mga pinag-uusapang issue na ito na tama po sila. Ngayon kung may sinasabi po dito ang ilang abogado, that is their legal opinion. Pero sa aking kasing ordinaryong opinion, naniniwala po ako dito na meron pong kakulangan sa batas. Sa vlog nga po ni Kristan, nakalagay doon loophole. Diba? Ito po yung vlog ni Kristan na kahapon. Pero hindi ko po ito napanood. At tinignan ko lang dito yung kanyang titulo. O, di ba? Shocking loophole. Nakalagay dito, shocking loophole. Marcoleta cleared despite hiding 75 million donors in SOSE. Kasi meron po talagang gray area. Meron po talagang pagkukulang ngayon sa batas. At ang pagkukulang na yan sa batas, dapat po yan maayos sa lalong madaling panahon. Dahil tama rin naman si Professor Arau, aabusuhin po ito. No, parang binuksan ni Marcoleta at ng COMELEC ang isang sitwasyon para po sa pang-aabuso. O halimbawa ako na mismo, mag-aanunsyo ako, kakandidato ako sa pagkasenador sa 2028 mga tol. Baka sakali naman tulungan nyo ako, mag-donate po kayo sa akin. Di tatanggap na ako ng donasyon ngayon. Pwede pala yon. Kasi sa ngayon ang umiiral na jurisprudence, hindi po ito paglabag sa election law. No? Ang gagawin ko na lamang para hindi ako magkaroon ng problema sa BIR, magbabayad ako ng donor's tax. O kaya yung nag-donate, magbayad ng donor's tax. Ganun lang yon. Kaya dapat maayos po agad ito sa lalong madaling panahon ng ating mga mambabatas. Amyendahan ang umiiral na batas ngayon, yung Republic Act na binanggit kanina na hindi ko po matandaan yung numero, at gawin pong kriminal ang ganitong uri ng mga gawain na tatanggap ka ng donasyon dahil inaakala nung nag-donate sa'yo na ikaw ay kandidato. O, balik po tayo dito sa pakikinig. Piñera versus COMELEC, yung nagsasabi
ng isang nag-file ng kandidatura sa isang automated election ay magiging kandidato lamang sa unang araw ng kampanya Ng na campaign 10 period. araw yan. Oo. Po, 10 araw sa national position at 45 araw sa local position. Nangangahulugan, hindi pa applicable sa kanya ang election law kahit na siya ay nag-file na ng candidacy. Ngayon po, o sige, sa po ay sabi niya nakatanggap siya sa 3 tao. Kaya naman po, ang magiging katanungan ay, ang isa bang kandidato na hindi ni-reveal, hindi sinulat yung mga pangalan ng mga donors o contributors niya ay mananagot sa batas at ito ba yung isang kasong kriminal. Sa ating pong Omnibus Election Code 1985 po yan, 1985, ay ang sinasabi sa Section 109, dapat daw po isulat ang lahat ng mga detalye na pinapasulat doon. At pagkatapos, ito po'y sinusugan pa ng Section 262. At ang sinasabi, kapag ka hindi tumupad doon sa pinagbibilin o hinihingi ng Section 109, yan ay kasong kriminal na pwedeng managot ang mismong kandidato ng 1 hanggang 6 na taon na pagkakakulong. So maliwanag po, kasong kriminal pala siya. Kung kaya nga lamang po, biglang may naipasang batas Yon. na tinatawag na Republic Act 7166. Yan po, Katunying Jerry, yan po naipasa mga 2006-2007. 1985 Election Code, tapos merong 2007 na batas, ang batas ay Republic Act 7166. Ang title noon ay synchronization ng halalan. Meron pong provision doon, Section 39. Ang nakalagay doon sa Section 39, nire-repeal niya yung Section 109 ng Omnibus Election Code. At sinasabi na yung po daw hindi pagdideklara o yung kakulangan. Para malinaw po, pag sinabi pong nire-repeal, pinapawalang bisa na po yung batas. Ibig sabihin, yung 1985 na governing sana sa ginawa nitong si Marcoleta bilang election law, pinawalang bisa po ng Republic Act 7166. Yun ang masakit na katotohanan dito, mga tol. Kaya tali po talaga ang kamay ng COMELEC. Pero wag tayong mawala ng pag-asa dito kasi ang ganda po nung paliwanag ni Professor Antonio Contreras yung binasa ko po kanina eh. 'Di ba? Lumipat lamang ang laban. Wala na sa COMELEC, posible na po sa Ombudsman o kaya sa BIR at tandaan natin. 'Di ba kung ano ginawa ni Marcoleta kay Ombudsman Boying Remulla? Kung ano ang ginawa ng mga DDS kay Ombudsman Boying Remulla. O tingin ko, gagawin ni Ombudsman Boying Remulla ang tama dito. At may kalalagyan siya. Yun ay usaping SALN na. Ano? O yan, pakinggan natin patuloy. So dapat ideklara sa SOSE ay hindi na kasong kriminal. Hindi na po siya election offense. So maliwanag po yun. Ang ibig sabihin, kung ang aming Okay, so much for that. Maliwanag naman siguro sa atin mga tol, maliban kung ayaw nyo pong paniwalaan, wala akong magagawa doon. Ang sa akin lamang dito sa ating programa kung ano ang tama at dapat doon po tayo lumalagay. At sa puntong ito, mahirap naman pong ikikriticize ko ang COMELEC. Tapos, alam ko naman po na tama po yung kanilang ginawa base po sa mga binanggit po nilang batas. Kaya instead na mag-focus ako ngayon sa COMELEC, dapat mag-ingay tayo sa Ombudsman. Dapat mag-ingay tayo sa BIR. Ombudsman Boying Remulla, ang ano bang tawag sa pinuno ng BIR? Commissioner po ng BIR. Baka pwede pong umaksyon kayo dito. No? Maliwanag po na meron pong paglabag ito pong si Marcoleta sa batas. Imbestigahan po ninyo partikular ang kanyang SALN. Sa BIR, imbestigahan po ninyo partikular kung siya po ba'y nagbayad ng tax. Kung siya po ay nagbayad ng tax at lately na lamang, bakit ganon? Baka meron pa rin po siyang pananagutan. Kasi ang sinasabi po dito, nagbayad na daw po ng tax last December, ito pong si Marcoleta. Pero nauna muna yung donation. Lumipas ang ilang buwan bago po siya nagbayad ng tax. Parang afterthought na lamang nung uminit na ang issue, sa kanya naisipang magbayad ng tax at mga late fees or surcharges kaugnay po nun. May mga pananagutan pa rin po ba siya tungkol doon? Yun yung mga dapat puntuhan na natin dito. Kasi wala na tayong magagawa sa COMELEC mga tol. Kung gusto nyo pa rin talagang kumilos ang COMELEC dito, pwede namang iakyat yan sa Korte Suprema, di mag-file po ang sino mang concerned na tao
para umakyat po ito sa Korte Suprema at possibly mabago yung desisyon po ng COMELEC. Pero doon ako sa sigurado, no? Ano ang sigurado? Ombudsman. Imbestigahan ang SALN nitong si Marcoleta. Tapos, isa pa ang sigurado dito na pwede natin gawing maingay para sa COMELEC, yung kasong isasampa nila kay Mike Defensor. Hindi dapat mauwi ito sa pagkaka-areglo. COMELEC kayo na mismo ang nagsabi sa inyo pong naging desisyon. Basahin po natin yung desisyon po ng COMELEC o yung kanilang statement, di ba? Sabi po dito, sa pagtatapos ng fact-finding investigation ng PIPAD or Political and Finance Affairs Department, ay inirekomenda nito ang mga sumusunod na sinang-ayunan ng COMELEC and Bank. Una, pagwawakas ng investigasyon dahil wala ng iba pang ebidensyang magpapakita na si Senador Marcoleta ay nag-commit ng election offense at wala tayong magagawa kasi batas ang pinaguhugutan nila. Pero dito tayo mag-iingay dapat patuloy. Ikalawa, paghahain ng election offense complaint sa COMELEC Law Department laban kina Michael Tan Defensor o mas kilala po nating Mike Defensor, kasama sina Joseph Barrias Espiritu at Aristotel Baluyot Biray, kaugnay ng hindi pagsumite ng report ng contribution sa loob ng 30 araw matapos ang 2025 national and local elections. Doon tayo tututok ngayon mga tol. Ang panibagong kaso nakakaharapin nitong si Mike Defensor at alam naman natin may mga nakapending na pong kaso itong si Mike Defensor sa ibang sitwasyon naman katulad po nung isinampang kaso sa kanila nito pong sina former Senator Antonio Trillanes. I do not know kung kasama siya sa sinampahan ng kaso nito pong si Congresswoman Leila de Lima at Father Flaviano Villanueva. Hanggang dito na lamang muna mga tol. I know hindi kayo nag-agree sa mga naging posisyon ko dito, pero sabi ko nga po sa inyo, hindi ko po kayo para i-please dito dahil yun ang gusto ninyo. Nandito po tayo sa ating programa kung ano ang tama at dapat. Maraming salamat po sa inyong lahat mga tol. Shoutout po sa lahat po ng mga patuloy na sumusuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulo at dito po sa ating programa. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.